Disclaimer: ang kwentong inyong maririnig ay hango sa mga totoong karanasan at salaysay ng mga nakasaksi. Nilikha ito upang magbigay babala, magpabatid ng kaalaman, at magsilbing paalala tungkol sa mga paniniwala at kababalaghan sa ating kultura. Anumang pagkakahalintulad sa pangalan, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Naway pakinggan ito ng may bukas na isipan at igalang ang bawat detalye. May mga baryo sa mundo na hindi mo agad mahahalata sa mapa, maliit, nakatago sa likod ng luntiang burol, nalulubog sa ulap tuwing umaga, at parabang nililimot ng oras. Ang aming baryo ay isa sa mga yon. Lumaki ako sa ilalim ng mga puno ng chiko at tamarind, sa bahay na yapak lang ang pagitan ng aming bubong at ng lumang sementeryo. Mula pagkabata, may mga bulong na umiikot sa hangin, kwento ng anino sa ilaw ng lampara, paanak kumakandado sa bubong ng gabi, at mga tinig na hindi mo matunton. Tinuruan kami ng mga matatanda na huwag maglabas ng kalabaw pagkalimot sa umaga, hindi dahil mawala ito, kundi dahil baka may nakakita sa iyo na hindi dapat nakakita. Sa gitna ng lahat ng iyon ay si Aling Rosalia. Pag-usapan mo man sa tindahan, sa mantika ang nagbubuhos ng mais, o sa simbahan kung saan ang sibilidad ay nagtatago sa likod ng pananalangin, pareho lang ang pangalan, Rosalia. Hindi siya simpleng matatandang tsismosa, siya ang babae na may mga kamay na pinaniniwalaang may hawak na sigaw at hininga ng hilaw na dahon. Siya ang sinasambit ng may takot at paggalang, parang bayani at sumpa ng sabay. Hindi siya maganda sa karaniwang kahulugan. Maliwanag ang kanyang mga mata, madalas na matalim na tila sinusukat ka, at ang kanyang mga labi ay manipis na walang ngiti. Ngunit kapag siya'y kumikilos, naglilinis ng sariwang sugat o inuuna ang dukha, nagiging malambot ang kanyang anyo, at nagiging malaki ang pasensya sa oras ng pangangailangan. Ito ang dahilan kung bakit komplikado ang damdamin ng aming baryo para sa kanya, takot na may halong pasasalamat, galang na may kaakibat na pag-aalinlangan. Lumabas sa kanyang bahay ang mga peking alamat, sinasabing may anting-anting siya na gawa sa buto ng daga, sinasabing siya ay nakipag-usap sa mga espiritu sa ilalim ng puno ng balete. May mga nagsasabing nakakita sa kanya na nagpapalit ng anyo, may mga nagsasabing nakita nila ang kanya-kanyang anak na nawala at hindi na nagbalik. Hindi lahat ng kwento ay totoo, hindi naman lahat ng katotohanan ay nabanggit ng malakas. Ang baryo, na parang isang katahimikan, ay nauupo sa pagitan ng mga istorya at ng katotohanan. Ako, bilang isang batang lalaki noon, ay nahuhumaling sa mga ganitong usapan. Madalas akong nagtatago sa likod ng pinto ng aming silong habang pinapakinggan ang mga matatanda. Nang unang nakita ko si Rosalia ng personal, simple lang ang dahilan, ang aming aso ay nasugatan sa gitna ng gabi, at hindi natin alam kung aling sakit ang sumalakay. Nagdalawang isip ang aking ama na ipakita ang hayop sa barangay, baka itakbo nila, baka kamutin ng mga mang-uusig ang mga mata nila, ngunit si Rosalia ang nagboluntaryo nang hindi inaasahan. Dumating siya dala ang isang supot na may katas ng halamang gamot, langis, at 7 piraso ng tuyong dahon na kanyang ninilayan ng may seryosong ritual. Pinahiran niya ang sugat, kumanta ng isang himno na hindi namin narinig sa misyon, at tumigil ang pagdurugo. Mula noon, may kakaibang pagtingin ang baryo sa kanya. Napakalaki ng papel niya sa buhay ng ilan, siya ang nagpagaling sa sanggol ng kapitbahay mula sa mataas na lagnat, siya ang nag-ayos ng asawa ng isang babaeng napatid sa bingit ng delubyong panlipunan. Ngunit kasabay ng kanyang kabutihan ay ang mga bagay na hindi mo maikli sa isip. Ang gabi bago mawala si Tialina, naririnig raw ng mga kapitbahay na may kumakanta sa labas ng kanyang bahay, isang awit na hindi pantao. Ang ibang nagbanggit na nakakita ng isang babaeng lumilipad sa pagitan ng mga punong niyog, ang buhok niya ay parang alon sa dilim. Lumuha ang baryo sa dalawang mukha, ang mga umaalalay sa kanya dahil sa utang na loob at ang mga nag-isip na may masamang kasama si Rosalia. Hindi madali ang balanse. Pinaniniwalaan ng iba na ang mga manggagamot gaya niya ay may ginagampanang perpekto, tagapagligtas sa umaga, tagapaghatid ng kabigatan sa gabi. Ang babae, gaya ni Rosalia, ay naglalakad sa kordon na yon ng isang manipis na talim at madalas siyang nabibiyak sa gitna. Sa mga susunod na araw, naging mas madalas ang aking paglapit. Hindi dahil sadyang gusto ko siyang makilala ng lubos, bagkus may takot ako na nais kong maunawaan. Sinalubong niya ako minsan sa harap ng kanyang kubo, at tila may alam siyang hindi ko pa nababatid. Alam mo, Apo, sabi niya habang pinapako ang mga dahon sa bituka ng isang kawali, may 2 paraan para makita ang mundo, sa paningin at sa pakiramdam. Huwag mong husgahan agad ang anong hindi mo nauunawaan.
May tono iyon ng paalala na para bang ipinapamana niya sa akin ang ilang bagay. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, napansin ko ang isang anino sa gilid ng ilaw na hindi akma sa hugis ng puno. Hindi katulad ng mga karaniwang anino ito. Malabnaw, nanginginig at tila may sarili itong paghinga. Nakapikit ako sandali at narinig ko ang isang tunog, isang maluwag na halakhak na parang nagmumula sa dulo ng kung saan. Lumipas ang hangin at nagdala ng amoy ng lupa at lumang alak. May mga oras na ang katahimikan mismo ay nagiging katawa-tawa, ibang-iba. Hindi ko pa alam noon ang buong katotohanan, ngunit may isang bagay akong alam, hindi tatapusin ng baryo ang gabing iyon na hindi naglalaman ng lihim. May pumapailan lang na kwento sa hangin at ito'y hindi basta usapan lamang. Ito ay paunang bungad ng isang mas malalim na misteryo, pagkakaibigang hihigit pa sa dugo, pagkakaibigang magpapabago sa mga tanong tungkol sa katotohanan at kasalanan. Sa dulo ng gabi, habang ang buwan ay tumitingin ng payapa sa aming bubong, naramdaman ko ang isang pahiwatig ng pag-asa at takot na sabay. At nang tumigil ang hininga ng hangin, may kumatok sa bintana ko, 3 maliliit na tunog magkasunod. Parang may nag-aanyaya. Hindi ko pinuntahan ang bintana. Iyon ang huling gabi na nanatiling payapa ang aming baryo. Sa umagang sumunod, may mga bakas na susubukan kong talakayin, ngunit hindi pa ngayon. Kailangan munang malaman ang lahat ng mga tanong, sino ang nakipagkaibigan kay Rosalia, at ano ang sinumpaang dugong nag-ugnay sa kanila. Matapos ang gabi ng mga maliliit na katok at ang mga bulong na nag-iwan ng puwang sa pagitan ng aming mga puso, naging mas mabusisi ang aking pagtingin sa lahat ng umiikot sa baryo. Ang mga mukha ng mga kapitbahay ay nag-iba, may pag-aalangan sa paningin, may mga tinik na pilit binubulag sa halip na harapin ang anino. Ngunit ang isa sa mga taong lalong napansin ko ay ang misteryosang babae na palaging kasama ni Aling Rosalia. Hindi siya palaging naroroon sa mga pampublikong gawain, hindi rin siya halata sa mga nilalakad na daan. Lumilitaw lang siya sa gilid ng mga silid na parang isang anino na may hugis ng tao. Tinatawag namin siyang Imina sa mga usapan, hindi dahil iyon ang tunay niyang pangalan, kundi dahil sa simpleng kaginhawahan ng pagbibigay ng katawagan. Ang unang beses kong makita ng malinaw ang kanyang mukha ay nung araw na nagpunta ako sa kubo ni Rosalia para magpasalamat. Halos hindi ko makalimutan, ang kanyang balat ay makinis na parang sapal ng saging, at ang kanyang mga mata ay kulay uling na tila naglalaman ng malalim na ilog. Hindi siya gaanong nagsalita, ngunit kapag nagbukas ang kanyang bibig naglalabas siya ng mga salita na parang lumulundag sa ibabaw ng ilog, tahimik at malamig. Araw-araw, may mga kakaibang pahiwatig na nagmumula sa paligid nila. Minsan, may mga bulong ng pag-ubo sa gabi na parang isang paghinga ang lumalabas mula sa kanilang bakuran. Minsan, may mga silip ng puting balat na biglang naglaho sa pagitan ng mga manga at papaya. Ang aso ng kapitbahay na si Bantay ay umiwas sa bakuran ni Rosalia, tumatahol siya ng hindi maayos at tumatakbo pabalik sa bahay na nanginginig. Ang mga batang naglalaro sa kalsada ay biglaang tumitigil kapag dumaraan si Mina, at may mga turo na nagbubulong, huwag siya titigan. Huwag siya sigaw. Ngunit hindi lahat ng araw ay punong-puno ng sindak. May mga sandali rin na tila normal ang kanilang mga gawain, pumapasan si Rosalia ng mga palanggana ng tubig, naglalagay ng mga halamang gamot sa lilim ng kubo, at nagtatanim ng maliliit na repolyo sa harap ng bakuran. Si Mina naman ay nagtatahi, nag-aayos ng mga panapton, at minsan ay kumakanta ng mga lulabi na hindi ko alam ang salita. Nakakabighani ang pagkakaiba, ang pagiging mapagkalinga at ang kakayahang magdulot ng sariling takot. Dumating ang isang gabi na hindi ko malilimutan. May inipon na sigaw ang paligid dahil sa pagkawala ng isa sa mga batang kapitbahay, si Junel, 6 na taong gulang. Naghahanap ang buong baryo, ang mga lalaki ay nag-ikot na may mga ilaw, ang mga babae ay nagdasal sa simbahan. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lumang babae ang nagsimula ng panibagong alingaungaw. Nakita raw niya ang isang babaeng lumilipad sa gabi, may daladalang maliit na sanggol na tila inuukit sa hangin. Ang mga lumang kwento ng aswang ay muling umusbong sa mga labi ng mga takot. Ngunit bago pa man bumuo ng konklusyon ang karamihan, may kumatok sa pinto ng aming kubo. Si Aling Rosalia yon. Nang buksan namin ang pinto, mabigat ang kanyang paghinga at basa ang kanyang mga palad. Dinala siya rito, nanginginig ang kanyang boses, dala ng malamig na hangin. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukulang ng isang bagay na hindi ko agad mawari. Siya'y humingi ng tulong, at nakaramdam kami ng pagkabulag sa nangyari.
Hindi siya ang nagbabanta noon, siya ang taong nagdagdag ng ilaw sa gitna ng dilim. Sa kulungan ng kanyang kubo, may isang maliit na duyan na puno ng mga damong inuugnay sa lunas. Sa duyan iyon, may isang maliit na bagay na nakabalot sa puting tela, hindi sanggol, ngunit parang may hugis na hindi pa kumpleto. Nang hinubad ni Rosalia ang tela, tumigil ang aking puso sa pagkakakaba, may itim na pilas at ilang pira-pirasong buhok lamang ang natitira. Napuno ng pagkalito ang hangin. Ang iba ay nagtanong, ang iba ay nagputol ng salita. Saan nakuha niyo ito? Ang tanong na paulit-ulit na nauulit. Si Mina, tahimik na parang anino, ay tumayo at tumingin sa amin. Hindi siya dito para sa amin, mahinang sabi niya. Pumapasok siya para manghingi. Ang mga salitang iyon ay hindi malinaw sa amin, ngunit may kakaibang bigat. Ang bayan ay napuno ng mga haka-haka, may mga tumingin kay Rosalia na parang siya ang may pananagutan, may mga lumingon sa amin na parang kami ang may kasalanan dahil sa pagkakaroon ng kinalaman sa mangkukulam. Sa sumunod na mga araw, dumami ang mga kakaibang pangyayari. May mga alagang hayop na nawawala, mga nilalakad na bakuran ang nasisira, may mga kabulastugan na hindi akma sa anyo ng tao. Nagkaroon ng isang gabi na halos naglaho ang buwan dahil sa makapal na ulap at kung saan ang hangin ay parang humahaplos sa balat ng sinumang matapang nalalabas. Sa gabing iyon, may mga kapitbahay na nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa isang pulong. Sa gitna ng pagpupulong, may isang matatandang lalaki ang nagbangon at nagsalita, "Kung may nakikita kayong kakaiba, sabihin nyo. Huwag ninyong itago." Ngunit ang takot ay kumikilos bilang panghihiwa, mas pinili ng marami ang pag-iwas. Si Rosalia, sa kabila ng lahat, ay patuloy sa kanyang gawain. Hindi niya itinago ang sarili niya sa mga mata ng ibang tao, ngunit hindi rin niya inangkin ang pagkakaroon ng kasalanan. Sa maraming pagkakataon, nakita ko siyang tumingin sa kawalan ng malungkot na pag-apila, at si Mina ay nakasuot ng mga lihim na ngiti na hindi ko lubos maintindihan. Nilitaw sa likod ng kanilang mga kilos ang isang kasunduan, isang bagay na mas matanda pa sa amin, hindi nasusulat sa anumang ulat ng baryo. Isang gabi, nagpasya akong sundan ang kanilang landas, hindi para siraan, kundi para maunawaan. Tila ako'y hinahatak ng isang walang pangalan na kuryente, at sa pag-ikot ng mga talang bituin, nasundan ko sila ng palihim. Naglakad sila papunta sa gubat, hindi sa mga karaniwang daan. Ang mga halaman ay tila nagiging masikip sa paligid nila, at ang mga kuliglig ay tumahimik. Nang makarating kami sa isang maliit na balon, tumigil ang kanilang paglalakad. Si Rosalia ay naglatag ng maliit na tela at nagbuka ng ilang buto at dahon. Si Mina naman ay tumayo sa harapan ng balon, kumindat sa buwan, at para bang may pinapakinggan. May dumating na hangin na malamig at may daladalang mga ihip ng amoy na hindi ko kayang tukuyin. Dahan-dahang bumaba mula sa kisam ng ulap ang isang anino, hindi parang anino ng tao, kundi parang anino ng hayop na may hubog na hindi pamilyar. Ito ay lumutang sa harap namin at lahat ng naroroon ay napatahimik. Sa pagkakita ko nito, may nag-init sa aking dibdib, isang halo ng takot at pagkamangha. Hindi ko pa rin alam kung anong klaseng nilalang iyon, ngunit may pakiramdam ako na hindi ito katang-isip. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na hindi mailigaw, ang pagkakaibigan ni Rosalia at ng nilalang ay masalimuot. Hindi ito basta-basta, may mga alaala at kasunduan na nagdurugtong sa kanila. At sa aking puso, isang tanong ang nagsimulang magmingit-ngit. Ano ang ibubunyag ng pagkakaalam na yon sa amin, kaligtasan o kapahamakan? Bago pa man ako makapagbalik loob sa aming bakuran, may narinig akong isang mahinang sigaw mula sa malayo, parang tunog ng hubad na hangin na dumagundong sa kanilang bakuran. Mabilis kong pinabilis ang aking paglakad pabalik, ngunit dala ko ang pag-alam na ang mga susunod na araw ay hindi na magiging mga ordinaryong araw. May nabuksang pinto sa pagitan ng mundo ng tao at nang hindi natin lubos napapakilala. At sa likod ng aking isipan, kumunot ang isang pangako, kailangan ko nang malaman kung ano ang tunay na anyo ng kaibigang aswang at kung hanggang saan aabot ang pagkakaibigang iyon. Pagkalipas ng mga linggo mula sa gabing nasaksihan ko ang kakaibang pagtitipon sa gubat, unti-unting nagbago ang anyo ng aming baryo. Kung dati tahimik lamang ang mga kalsada tuwing gabi at ang mga ilaw ng gasera ay sapat upang bigyan ng ginhawa ang bawat tahanan, ngayoy dumating ang isang takot na hindi kayang lipulin ng dasal o kandila. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, ang mga manok ng kapitbahay ay naglalaho isa-isa, para bang may kamay na maingat na pumipita sa kanila sa gitna ng gabi. Ang mga kalabaw na dating matibay at masigla ay biglang nagiging payat,
at may mga hiwang sugat sa kanilang leeg na tila ba may matutulis na kuko ang dumampi. Pinagpiestahan ng mga matatanda ang mga haka-haka. Aswang na ito, sabi ng isa. Hindi hayop ang gumagawa niyan, dagdag ng iba. Ngunit hindi hanggang doon. May mga buntis sa baryo na nagsimulang magreklamo ng kakaibang bangungot. Si Aling Tesing, 7 buwan nang nagdadalang tao, ay nagising isang gabi na may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw, at tanging malamig na hininga lamang ang naramdaman niya sa kanyang mukha. Nang magising siya mula sa pagkakapipi, pawis na pawis ang kanyang katawan at may mga bakas ng mahahabang kuko sa kanyang braso. Ang kanyang asaway na nalangin buong gabi, habang siya na may umiiyak na tila hindi na muling makakatulog. Ang mga ganitong kwento ay nagpatuloy. Si Mang Cardo naman ay nagising sa ingay ng kanyang baboy. Nang kanyang puntahan, natagpuang walang laman ang kulungan, tanging bakas ng dugo ang naiwan sa lupa. Ngunit ang pinakanakatatakot na bahagi ay ang mga yapak na nakita niya. Hindi iyon karaniwang yapak ng tao o hayop. Mahaba, payat, at may 3 mahahabang daliri na nakabaon sa putik. Dinala niya ito sa mga matatanda, at halos lahat ay nagkatinginan na lamang sa katahimikan. Wala nang kailangang sabihin. Sa mga susunod na gabi, lumala ang sitwasyon. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang lumabas kahit sa hapon. Ang mga kababaihan ay naglalagay ng bawang at asin sa kanilang bintana, at ang mga lalaki ay nagsimulang magdala ng sibat at itak kahit sa loob ng bahay. Parang nagiging kulungan ang bawat tahanan. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nakakaligtas ang ilan. May mga kwento ng mga nilalang na dumadapo sa bubong, may tunog ng mabigat na pakpak, at may mga ungol na parang hindi hayop at hindi rin tao. Ako mismo ay nakasaksi ng isang bagay na nagpatibay sa aking paniniwala. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa bahay ng pinsan ko, may naramdaman akong malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Paglingon ko, may nakita akong figura sa gilid ng daan. Isang babae, nakaputi, mahaba ang buhok, at nakayuko. Sa una, inisip kong baka isa lamang itong kapitbahay. Ngunit nang gumalaw ito, nakita ko ang kakaibang anyo ng kanyang mga paa, hindi nakatapak ng maayos, kundi nakabaliktad. At bago pa ako makapagsalita, unti-unti siyang naglaho sa dilim, iniwan akong nanginginig sa aking mga tuhod. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang hinala ng mga tao na si Mina, ang palaging kasama ni Rosalia, ang may kinalaman sa lahat ng ito. Hindi siya lumalabas tuwing araw, at kung lumabas man, mabilis lamang at palaging nakayuko. Hindi rin siya nakikitang kumakain sa mga handaan, at kapag inaalok ng bawang o kahit anong maanghang, palagi siyang tumatanggi. May isa pang kwento ang kumalat, nakita raw ni Mang Densyo si Mina sa ilog, ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang kakaibang nilalang na lumalangoy sa ilalim ng tubig, maputla, mahaba ang buhok, at may matatalas na ngipin. Nang makita siya, mabilis itong lumubog at nawala. Ang mga bulong at usapan ay lalo pang lumala nang mawala si Junel, ang batang unang nawala. Hindi pa rin siya natatagpuan, at ang tanging naiwan lamang ay ang kanyang tsinelas na natagpuan malapit sa bakuran ni Rosalia. Lalong lumakas ang galit ng mga tao. Ngunit may ilan pa ring nagtatanggol kay Rosalia. Hindi siya ang gumagawa nito, sabi ng iba. Matagal na siyang tumutulong sa atin. Ngunit mahirap labanan ang takot. Ang takot ay parang usok, pumapasok sa lahat ng siwang, at kahit anong itakpan ay lumulusot pa rin. Dumating ang isang gabi na may kabilugan ng buwan. Ang lahat ng tao sa baryo ay nagsara ng kanilang pinto at bintana, naglagay ng asin sa paligid ng kanilang bahay, at nagsabit ng bawang sa mga poste. Ngunit kahit ganoon, may mga narinig kaming kakaibang tunog, mga pakpak na sumasalpok sa hangin, mga yabag sa bubong, at mga halakhak na dumadaloy sa dilim. At sa gitna ng lahat ng iyon, may nakita akong figura sa bintana namin. Hindi ko makalimutan ang mga mata, pula, kumikislap, at nakatitig diretsyo sa akin. Nang mabilis akong lumapit para isara ang kurtina, bigla itong nawala. Ngunit bago ito tuluyang naglaho, nakilala ko ang kanyang anyo. Si Mina. Ang mismong kaibigan ni Aling Rosalia. Kinabukasan, halos buong baryo ang nagtipon-tipon sa plaza. Ang mga tao ay nagde-debate kung ano ang dapat gawin. May mga naniniwala pa ring inosente sina Rosalia, ngunit marami na ang gustong tuluyan silang palayasin o sunugin ang kanilang bahay. Ang mga salita ay nagiging mas mabigat, ang mga mata ay nagiging mas matalim. Ako namay nanahimik sa isang sulok, nanginginig sa aking nakita. Sa loob ko, alam kong hindi na ito matatapos sa simpleng takot.
Ang mga unang kababalaghan ay simula lamang ng isang mas malaking apoy na unti-unting lalamon sa buong baryo. At sa bawat paglipas ng gabi, papalapit ng papalapit ang sagot sa tanong na hindi ko kayang bigkasin ng malakas, hanggang saan aabot ang ugnayan ng isang mangkukulam at ng kanyang kaibigang aswang. Sa paglipas ng mga gabi, lalong naging misteryoso ang pagkakaibigan ni Mang Celso at Lazaro. Habang patuloy ang pagkakasakit ng mga tao sa baryo, tila wala ni isang dumadapo sa tahanan ng mangkukulam. Ang mga kapitbahay ay nagtataka, sapagkat habang sila'y nanghihina, tila ba lalo namang lumalakas si Mang Celso. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, naabutan ni Rosita, ang anak ng kanyang kapitbahay, si Mang Celso nakausap si Lazaro sa may likod ng kanilang kubo. Nagtatago siya sa likod ng mga punong saging, at kahit malayo ay malinaw niyang narinig ang usapan. Hindi na nila ako pinagkakatiwalaan, bulong ni Mang Celso, tila nagdaramdam. Sa tuwing may nangyayaring masama, ako agad ang itinuturo. Narinig naman ang mababang tinig ni Lazaro. Hayaan mo sila. Sa oras na kailangan mo ng tulong, narito ako. Hindi ba't matagal na kitang pinoprotektahan? Kung wala ako, matagal ka nang pinugutan ng ulo ng mga tao. Dito, parang kinilabutan si Rosita. Ano ang ibig sabihin ni Lazaro? Totoo bang siya ang nagtatanggol kay Mang Celso? Ngunit laban kanino? Lumapit si Lazaro kay Mang Celso at nakangising inabot ang isang maliit na supot. Narito ang hinihingi mo. Kapalit nito, alam mo na ang kailangan kong kunin. Nanginginig ang kamay ni Mang Celso nang kunin ang supot. Binuksan niya ito at bumungad ang isang pirasong pulang laman, malansa, at buhay pa ang anyo. Bakit kailangan ganito, Lazaro, bulong niya. Ngumisi ang kanyang kaibigan at tumingin sa liwanag ng buwan. Dahil kaibigan mo ako, at ako'y isang nilalang na hindi mo dapat ikahiya. Hindi ba't matagal mo nang alam na ako'y isang aswang? Napatakip ng bibig si Rosita. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa kaba at takot. Ang mga hinala ng buong baryo ngayon ay may patunay siya. Nagpatuloy ang usapan ng dalawa. Kapag ako'y gutom, ako'y manghuhuli. Ngunit sa bawat tulong na ibinibigay ko sa iyo, ang mga halamang ginagamit mo, ang mga ritual na tinatapos mo, lahat iyan ay dahil sa aking kapangyarihan. Isa kang kilalang mangkukulam dahil kasama mo ako. Tumango si Mang Celso, tila ba isang batang takot na takot sa kanyang sariling ginawa. Ngunit kung malaman nila, pupugutan nila ako ng ulo. Hindi nila malalaman kung ikaw mismo ay tatahimik, sagot ni Lazaro, habang kumikislap ang kanyang mga mata sa dilim. Hindi na nakayanan ni Rosita ang panonood. Tumakbo siya pauwi, halos mapatid ang kanyang paa sa pagmamadali. Ngunit habang tumatakbo siya, pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa kanya. Hindi na siya lumingon pa, takot na takot siya na baka si Lazaro ay nasa kanyang likuran. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang bulong-bulungan. May batang nakakita kay Lazaro sa gitna ng gabi, nakasabit sa bubungan ng isang bahay, at nakatitig sa sanggol na natutulog sa duyan. Nang lumabas ang ama ng sanggol, agad na naglaho si Lazaro, para bang usok na tinangay ng hangin. Lalong dumami ang mga pinaghihinalaan. May mga nagsabi na si Lazaro'y hindi tao. May nagsabi ring isa siyang nilalang na matagal nang nagkukubli sa anyo ng tao para tulungan si Mang Celso. At nang sumabog ang balitang ito, hindi na iwasang madawit muli ang pangalan ng mangkukulam. Kung siya'y kaibigan ng isang aswang, sigaw ng isa sa mga residente, hindi ba't siya rin ay kakampi ng kasamaan? Nagtipon ang mga tao, dala ang mga sulo at itak. Ngunit si Mang Celso, sa halip na matakot, ay nagkulong sa kanyang bahay at nagkulong ng ilang araw. Tanging si Lazaro lang ang pumapasok at lumalabas, dala-dala ang kung ano-anong pagkain at mga halamang hindi kilala ng mga taga-baryo. Habang lumalala ang takot ng mga tao, nagsimula namang bumisita ang mas kakaibang kababalaghan. May mga hayop na natagpo ang walang laman ang tiyan, may mga puno na natuyo bigla, at may mga batang nagising na may mga marka ng kagat sa kanilang braso. At sa bawat kaganapan, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa dalawang nilalang na tila ba konektado sa isa't isa, ang bantog na mangkukulam na si Mang Celso at ang kanyang kaibigang si Lazaro na ngayoy tuluyan ng nabunyag bilang isang aswang. Ngunit ang tanong ng lahat, hanggang saan ang kayang gawin ng kanilang pagkakaibigan? At sino ang magsasakripisyo, ang baryo, si Mang Celso, o si Lazaro? Hindi nagtagal, ang mga nag-aalalang bulong ay naging sigaw. Ang baryo, na dati napapahinga sa maliit na ritual at tawanan, ay nag-iba, parang isang makapal na ulap ng galit ang dumampi sa mga tao. Ang mga pintuan ay hindi lang basta isinara,
inilok ng 2 susi, may asin sa pintuan, at may krus na nakatayo sa gilid. Ang mga matatandang lalaki, na dati nagkukwento lang ng gabi, ay nag-ayos ng armas, sibat, pala, at itak. Ang mga kababaihan naman ay nag-ipon ng bawang, langis, at mga lumang anting-anting na naipamana pa ng kanilang ina at lola. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Mang Celso. Minsan siyang lumalabas para magdala ng gamot, minsan naman ay nakatago sa loob ng kanyang bahay. Ngunit ang pinakamalakas na epekto ay sa kanyang mukha, higpit at laway-lalay, parang isang taong tinikman ng takot at ang takot niya ay hindi na kayang lunurin ng anumang panalangin. Minsan, nanunukso ang mga kapitbahay, kung totoo ang pagkakaibigan ninyo, subukan mong ipagtanggol ang iyong sarili kapag sila'y nagngangalit. Ngunit parang may bagay na pumipigil sa kanila, hindi lang takot sa aswang, kundi takot na mawala ang taong pinagkakatiwalaan nilang tagapaggaling. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, ang buwan ay tila nagdudugo, hindi naman talaga berde o pula, ngunit ang liwanag nito ay nagkaroon ng kakaibang anino na nagbabadya ng kasamaan. Lumabas ang karamihan ng mga lalaki at dinala ang kanilang mga sulo. Nagtipon-tipon sila sa plaza, at may pinuno silang itinakda, si Mang Densyo, na ang anak ay nadali at hindi na nakita pa. Sapat na, sigaw niya. Hindi na dapat tayo maghulat nang mawala pa ang isa sa atin. Kung may natitira pang konsensya sa'yo, Celso, panahon na upang pumili ka. Si Mang Celso ay tumayo sa gitna ng pulong. Ang kanyang mga mata ay may pagod, hindi lamang dahil sa kawalan ng pagtulog kundi dahil sa bigat ng desisyong kailangang gawin. Hindi ako naniniwala na siya ay masama sa lahat ng oras, wika niya, halos bumulong. May mga bagay na hindi ninyo alam. May mga panahon na siya ang nagligtas sa akin at sa marami. Ngunit ang usapan ay nag-init. Ang buhay ng ating mga anak, ang mga alaga, ang ating katahimikan, hindi pwedeng maging kapalit ng iyong lihim, sigaw ng isang babae habang hawak ang larawan ng kanyang nawawalang anak. Ang mga salita ay nagdudulot ng sugat. May ilan na sumugod patungo sa bahay ni Mang Celso. May mga nabiyak na bintana, may mga pinto na pinwersang binura. Sa loob ng gabi, ang mga tao ay nagkawatak-watak, sila na unang napuno ng takot ay ngayon napuno na rin ng galit. Ang bahay ni Celso ay napalibutan. Si Rosalia, tahimik at malamlam, ay lumabas, hindi nagtatangkang humadlang ngunit hindi rin umatras. Kasama niya si Mina, na nakatayo sa anino ng kanyang balabal, ang mga matay malamlam na parang walang ibang laman kundi ang gabi. Kung ipitin niyo kami, mahinang wika ni Rosalia, huwag niyong ipilit na magdusa kami ng wala sa sala. Sino man sa atin ang may kasalanan, dapat dumaan sa paningin, hindi sa paghuhusga. Ngunit ang kalaban na galit ay hindi nakikinig sa pagdadasal. Ang mga panukalang hatulan, sunugin sila, palabasin sa baryo, o mas masama pa, ay malakas at may buntong hininga ng pagnanasa ng dugo. Sa kasagsagan ng tensyon, may nangyari na nagdulot ng ibang takot, isang sigaw mula sa gilid ng kumpol. May bumagsak na anino sa bubong, hindi karaniwang anino. Ang mga tao'y napatingin at nakita ang isang bagay na umiikot, sumisirit, at pagkatapos ay tumigil sa gitna ng plaza. Isang hayop? Hindi. Isang tao? Mas malayo pa. Nang magliwanag ang sinsilyo ng buwan sa kanyang mukha, nakita ng marami ang isang ngipin na kumikislap, matulis, masyadong matulis, at ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Ito ang sandali na ang mga tinig ng galit ay napalitan ng takot. Si Lazaro ang lumabas, hindi nakaayos man, ngunit may tinik sa kanyang mga galaw. Hindi siya agad umatras, tila nagagalak sa eksena. Ang kanyang pagkilos ay kalmadong-kalmado, na parang isang nilalang na alam na ang sarili niyang kapangyarihan. Tumayo siya sa harap ng mga tao at tumingin sa kanila. Hindi ninyo alam ang pinagdadaanan namin, madamdaming ani niya. Ako'y kasama niya dahil may kasunduan. Hindi ko inatake ang mga inosente ng walang dahilan. Ngunit bakit may dugo sa paligid niya? Bakit may bakas na sariwang laman sa kanyang damit? Ang sagutan ay lumala. May isang grupo na umatake kay Lazaro, dala ang itak. Ang labanan ay mabilis at mabagsik, siya ay kumilos na parang alon, lumusot ng dahan-dahan at nag-iwan ng marka sa lupa. Sa kakapusan ng isang pag-igkas, may tumapon na isang apoy mula sa gilid ng plaza, isang sulo ang nagliyab at tumama sa palumpong. Ang apoy ay kumalat at sumabog sa takot. Ang usok ay nag-alsa, at sa gitna ng kaguluhan, may sumigaw na bato, isang babae na nanghihinang na tinawag ang pangalan ni Junel. Bumalik! Bumalik ka, at sa sandaling iyon ay napuno ng kakaibang bulong ang hangin.
Ako, na nasa gilid ng kumpol, ay nanood ng hindi makapaniwala. Sa loob ko ay may lumilitaw na dalawang anyo ng damdamin, ang pagnanais na sumama sa galit ng aming kababayan at ang kaba ng hindi pagpayag sa pagpatay ng inosente ng walang pagsusuri. Naalala ko ang mga pagkakataong tinulungan kami ni Rosalia, ang mga sugat na kanyang ginamot, ang lagnat na kanyang pinawi. Ngunit hindi maikakaila ang patunay na may mga sugat na umiiral sa paligid. Ano ang dapat niyang piliin? Ano ang dapat naming gawin? Ang sagupaan ay nagdulot ng anino sa gabi. Sa gitna ng kalituhan, may pumuslit na isang matalim na hiyaw, hindi mula sa tao, kundi mula sa isang bagay na parang nagugutom at nasaktan. Ang mga tao ay napahinto. Ang ilan ay nagtakbuhan. Ngunit may mga sumugod pa rin. Nang tumahol ang aso sa tabi, may isang kamay na umabot at nagkabitil ng isang bagay sa lupa. Ito ang nagpasiklab ng mas matinding pagnanasang maghiganti. May ilan na naglabas ng mga palaso at itak, at may ilan na kumampay ng puting tela, sabay sabing, sana magkaroon ng hustisya. Nag-iba ang tunog ng gabi, ang galit ay naging mabigat, at ang buwan ay tila nanonood ng madugong pag-uunahan. Sa di kalayuan, narinig ko ang naiilang na pag-iyak ni Rosita, parang isang paalala na may mga buhay na napipinto sa ibabaw ng desisyon ng tao at ng halimaw. Ang gabi ay hindi natapos sa iisang sigaw, ito ay nag-iwan ng marka na mananatili sa amin. Sa pagtatapos ng gabi, may natira sa plaza, abo ng apoy, mga sirang gamit, at dalawang anino na naglalakad palabas ng pamamalo ng ilaw, si Rosalia at si Lazaro. Hindi ko narinig ang mga salitang kanilang binitawan, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagkukubli ng pagod at sakit. Ang baryo, nagkatawang pulutong ng galit at takot, ay muli nang nag-isa. Ako'y nagbalik sa aming bahay na may bigat sa dibdib, ang tanong ko ay hindi na lamang kung sino ang may kasalanan, kundi kung paano namin haharapin ang 7 gabi pa na magpapatuloy ang digmaan ng tao at nilalang. Ang gabi ng sigalot ay nag-iwan ng mga bagong sugat, hindi lamang sa lupa kundi sa dibdib ng bawat isa sa amin. Pagkatapos ng apoy sa plaza at ang pag-alis ni Rosalia at Lazaro, ang baryo ay parang bangkay na umiindak, tahimik, nanginginig, at may mga matang umiwas sa tuwiran. May ilan na nawalan ng pag-asa, may ilan na mas nag-init ang dugo. Ako'y naglalakad sa gitna ng mga tirahan, pinagmamasdan ang mga mukha, ang ilan ay may mga marka ng luha, ang iba'y may mga pugak ng galit, at naramdaman ko ang mabigat na responsibilidad na parang nagtatapon ng tanikala sa akin. Kailangan kong pumili o hayaan ang panganib na patuloy na kumalat. Hindi nagtagal, nagkaroon ng formal na pag-uusap ang mga nakakatanda. Ang simula ay payapa, puno ng tila awang tinig, kailangan nating linawin ang kapabayaan, wika ni Mang Densyo, na ang anak ay hindi na umuwi. Kung may tao man na nagtatago ng halimaw, hindi dapat siya patulan. Ngunit habang umuusad ang oras, sumingaw ang galit at kumalat ang pagnanais ng pagbabayad pinsala. May mga nagmungkahi ng paghatol, sunugin ang bahay, takutin palayo, o saktan hanggang sa pumayad. Si Mang Celso, ang tinaguriang bantog na mangkukulam, ay tumayo sa gitna ng pulong. Hindi siya ang dati nating nakikitang mabait na manggagamot, ang kanyang balikat ay bumaba, ang mga mata niya ay punong-puno ng panghihina. Hindi ko malilimutan kung paano niya ako iniligtas, bungad niya, at may muling pag-iyak na nagbalot sa sala. Kung pataponin niyo kami, sino ang hahawak sa mga may sakit na binibigyan ko ng gamot? Ngunit kung tutuldukan niyo kami, hindi ko na matatanggap ang parusang iyon ng walang paliwanag. Nagpang-abot si Lazaro sa kanyang tabi. Ang kanyang anyo, kahit nakaayos sa balat ng tao, ay may isang halong lamig at katahimikan na hindi namin maintindihan. Hindi ako pinili ng Diyos o ng tao. Ako'y isang nilalang na kumikilos ayon sa aking gawi. Ngunit may kasunduan kami ni Celso, ako ang kumakain, siya ang humihingi. Ang balansing iyon ang nagligtas sa amin sa mga lansangan. May mapait na ngiti na sumilip sa kanyang mga labi, at ang katahimikan ng mga tao ay parang bumigat. Nang pumailan lang ang usapan, naglabasan ang mga kwento ng mga nawawala at ng mga nakita. May isang dalagang nagsabi na nakita niya si Lazaro na kumakain ng laman, hindi hayop kundi tao, sa loob ng isang kubo sa tabing ilog. May isang mangingisda na nagbanggit ng mga pakpak na sumalpok sa kanyang bangka. Ang galit ay umigting, at sa isang iglap, may isang lalaki ang sumugod at hinampas si Lazaro gamit ang isang lumang pala. Ang dugo ay kumalat, hindi lamang dugo ng lalaki kundi dugo ng isang hiwagang nilalang na mabilis na nanumbalik. Ang tagpo ay naging isang sumpong ng pagnanasang maghiganti. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Aling Rosalia, hindi nag-aaway, hindi naglalakad ng malakas, tila dala niya ang bigat ng mga taon.
Lumapit siya kay Mang Celso at hinawakan ang kamay niya. Hindi sa pagiging marupok ko, ngunit hindi natin pwedeng hayaan ang pagkakawatak-watak ng kami-kami, mahinang sabi niya. Kung paglilingkuran ang hangarin ng baryo, magtatapos tayo sa pagpatay ng inosente. Ngunit ang isang sigaw mula sa likod, mamatay na siya. Ang nagpatigil sa kanyang salita. Nagkaroon ng isang sandali na ang lahat ay tila hihinto, isang bata ang sumigaw ng malakas, huwag. Huwag niyong ipapatay si Celso. At ang ilan ay napatingin sa kanya na may pagkabigla. Ang mithiing maghiganti ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan. May ilang umiiyak, may ilang nakayuko, at may ilang nagtitiyaga sa kanilang pagnanais na magpatuloy. Ang baryo ay nahahati sa tatlong bahagi, ang mga gustong maghiganti, ang mga gustong magpatawad, at ang mga nalulunod sa takot at hindi alam kung sino ang dapat paniwalaan. Habang nangyayari ang lahat, mayroon kaming natuklasan na pinalala ang lahat. Ang mga anting-anting na ginagamit ng ilang pamilya ay sinira ng hindi maipaliwanag. Ang mga krus ay natakpan ng usok, at ang mga bawang ay nagdilim na parang sinunog ng di nakikitang apoy. Parang sinasabi ng kalikasan mismo na hindi lamang simpleng tao ang naghahalo sa amin, mayroong mas matagal at mas malakas na puwersa na naglalakad sa gilid ng aming mundo. Sa mga susunod na araw, may ilang lumapit kay Mang Celso at nagmungkahi ng kompromiso, magpasintabi sa mga nawawalang, ibigay ang ilan niyang lihim sa baryo, at kung maaring magbago si Lazaro o mawala, bubuksan nila ang pinto ng kapatawaran. Ngunit hindi ganoon kadali ang mga bagay. Hindi ko siya mapipilit na magbago, sambit ni Celso. Hindi siya tao na pwedeng turuan ng awa. At si Lazaro, sa kanyang malamlam na tinig, ay nagbala ng isang bagay na nagpatigil sa ilang mga piling tainga. Kung akalain nyo na mawawala lang ako at hindi ako maghihiganti, kayo'y nagkakamali. May mga puwersa akong hindi kayang pigilan. May mga utang na hindi kayang bayaran ng dugo. Hindi maikakaila, ang baryo ay nasa bingit ng malalim na digmaan na hindi lamang pisikal, kundi espiritual. May mga pamilya na naghanda ng apoy upang sunugin ang kubo ni Celso at magtayo ng bantay. May mga kabataan na nagplano ng lihim na paglusob. At sa gitna ng lahat ng ito, ako, isang bata noon na ngayon ay nagtatanong, ay napilitang humawak ng isang maliit na ilaw at magdesisyon sa sarili kong paraan. Isang gabi, may dumating na huling oportunidad para sa diwa ng katahimikan. Isang kasunduang inihain ng matatanda, si Celso at ang kanyang kaibigan ay papayagang pumili. Kung si Lazaro ay pumayag na umalis at hindi bumalik kailanman, mawawala ang parusa. Ngunit kung hindi, ang baryo ay maghihiganti at isasagawa ang pinakamasamang parusa, pagkatay sa gitna ng plaza bilang halimbawa. Napakaraming emosyon ang pumailan lang sa hangin. Ang huling desisyon ay nakasalalay na hindi lamang sa dalawang nilalang na ito, kundi sa amin lahat. Sa aking puso, may dumating na malamlam na ideya, isang panukala na maaaring magligtas ng ilan at magwasak ng marami. Ngunit bago ko pa man maipahayag ito, may narinig kaming malakas na sigaw mula sa gilid ng baryo. Isang bata ang nawawala, at mula sa kadiliman ay may nakita kaming walang hugis na anino na humahabol. Ang mga puso namin ay bumilis. Sa minuto na yon, kailangang pumili na ang lahat, papanig ba kami sa kaligtasan ng sarili, o sa pagkilos ng kabutihan kahit kasabay nito ang panganib. Ang huling eksena ng gabing iyon ay isang larawang hindi ko malilimutan, si Mang Celso, malamlam ang mga mata, kumakapit sa bisig ni Lazaro, at sa gitna ng naglalabasan na mga sulo at mga panunukso, may isang malambot na bulong na naglabas siya, kung kailangan ako ang magsasakripisyo. Hindi ko narinig ang tugon ni Lazaro, ang mundo ay nagmistulang nag-aatubili. At habang kami nakatindig doon, naghahalo ang apoy at dugo, ang isang desisyon ay kailangang gawin sa susunod na sandali. Ang aking mga kamay ay nanginginig, at ang aking isip ay puno ng tanong na walang madaling sagot. Ano ang pipiliin ng baryo? Sino ang mamumuno sa huling hatol? At paano mawawala ang sumpang ito nang hindi na mag-iwan ng mas malalim na sugat? Sa susunod na bahagi, Part 8, ang sumpa ng pagkakaibigan, hihimayin natin ang huling paghuhukom, ang mga sakripisyo, at ang paalam na mag-iwan ng marka sa amin habang hindi mawawala ang anino ng aswang. Sabihin mo lang i-next kapag handa ka na. Nang dumating ang gabi na puno ng desisyon, tila huminto ang mundo sa pag-ikot. Nanganginig ang hangin, ang mga bituin ay parang lumulutang na mata na nanonood sa ating kahinaan. Ang buong baryo, ang mga naggangalip, ang mga umiiyak, ang mga nag-aalangan, ay nagsama-sama sa plaza. Sa gitna ng mga abo at durog na mga pangarap, nakatayo si Mang Celso at sa kanyang tabi, tahimik ngunit matatag, si Lazaro.
Ang huling pagkakataon na ito ay hindi na maaayos ng mga salita lang, kailangan ng kilos, kailangan ng pag-ibig o pagkapuot na magpapasya. Lumapit si Mang Densyo bilang kinatawan ng galit. Ngayon na ang hatol, wika niya, matay nagliliyab. Kung pipiliin mong itago ang nilalang na ito, magpapakita ka ng pagtataksil sa amin. Kung hindi, hahatulan namin kayo ng parusang hindi makakalimutan. May pagninitig sa mga tao, ang ilan ay sumasang-ayon, ang ilan ay nagkakamot ng ulo, at ang ilan ay tahimik na nanalangin. Sa panahong iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng pinagdadaanan. Tumayo si Rosalia, ang mga kamay niya ay nanginginig ngunit matatag ang tinig. Hindi namin nilalayon na maging santo, sabi niya, ngunit hindi rin tama na ang takot ang magsulat ng ating hustisya. May karagdagan akong nais sabihin, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat. Nilapitan niya ang mga tao at nagsalaysay ng mga bagay na hindi alam ng ilan, paano siya unang nakilala si Lazaro, paano siya tumulong sa mga naulila, paano nagkaroon ng kasunduan na pumigil sa higit na pagdurusa. Hindi lahat ng nakikinig ay tumigil sa galit, may ilan na pati na rin ang kanilang puso ay napaso sa mga alaala ni Rosalia. Ngunit sapat ba ang alaala at kahabagan sa gitna ng dugo? Ang mga sugat ay sariwa at may ilan na nagsabing kailangan ng halimbawa. Nagbigay naman ng isa pang panukala si Mang Densyo, ang kompromiso. 1 taon, wika niya. 1 taon ng paghihigpit, si Lazaro ay aalis sa baryo at hindi babalik. Si Celso, patuloy na maglilingkod at susunod sa aming patakaran. Kung may muling kaguluhan, mananagot siya ng buong buo. Marami ang humangos at iyon ay tila 100 palabas, isang paraan para makaiwas sa tuluyang pagpatay. Ngunit si Lazaro ay tumayo at tumingin sa amin na parang sinusukat ang lahat. 1 taon, bungad niya, ay hindi sapat. Ang aking gawi ay hindi mababago ng lamang panahon. Kung aalis ako ngayon, hahanapin ako ng iba at babalik din sila sa alon ng gutom. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may haba ng pagod. Tila naglalakad siya sa pagitan ng dalawang mundo, ng tao at ng anino, na magpapatunay na ang alinmang mundo ay hindi basta ayusin ang kanyang kaluluwa. Sa pag-uusap na yon, may naganap na hindi inaasahan, may tumungo sa harap ng kumpol, si Rosita, na hindi matagal ng bata kumpara sa bigat ng mga pangyayari. Napuno ng tapang ang kanyang maliit na katawan. Hindi niyo dapat siyang mapagod dahil sa pag-ibig nito kay Celso, sigaw niya, iyan ang tinig ng isang bata na may kapangyarihang magalit o magpasigla. Kung may kulang sa hustisya, kayo pa rin ang maghahanap ng tama, hindi ang pagpatay. Ang kanyang pangungusap ay parang kime na tumalbog sa puso ng marami. May nanlumo, may naantig. Sa huli, napagkasunduan ang isang bagay na hindi kumpletong kapatawaran, ngunit hindi rin ganap na paghatol, maglulunsad ang baryo ng bantay at seremonya upang bantayan si Lazaro sa isang lugar na malayo sa aming mga tahanan. Isang malayong kubo sa bukid na ilalagak ng 3 pangkat na nakaanting at may mga dasal. Si Lazaro ay papayagan lamang na maglakbay kung may guro o tagapagbantay na kasama, ang mga matatandang kilala sa kanilang mga ritual at pag-unawa sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Ang panukala ay tila isang kompromiso, isang pag-asa na ang paglayo ay makakapigil sa muling pagbalik ng panganib. Ngunit bago pa man tuluyang maisagawa ang lahat ng iyon, may naganap na hindi inaasahan, si Lazaro, sa gitna ng katahimikan, ay humarap kay Mang Celso at hinawakan ang kanyang kamay. Kung ako'y isang sumpa sa iyo, ako rin ang magiging paraan upang wakasan ang sumpa, mahinang sabi niya. Kung sa pamamagitan ng aking pagkawala ay mapapanumbalik ang kapayapaan, hindi ako titigil sa pag-alis hanggang hindi ako sigurado. Ang kanyang mata ay nagliwanag, hindi sa galak kundi sa isang kalmadong pagtanggap. Si Celso, na may mga matang basa luha, ay napangiti ng mapait, ang halakhak at huling papuri ng isang taong handang magsakripisyo. Sinundan ng isang seremonya, hindi para sa pagdiriwang kundi para sa paglisan. Nag-ukit ang matatanda ng marka sa lupa, naglatag ng asin, at nagdala ng mga bagay na pinaniniwalaan nilang makakaapekto sa paglalakbay ng isang halimaw. Si Lazaro ay lumakad ng dahan-dahan patungo sa malayong bahagi ng bukid. Ang lahat ay tumahimik, at may ilan na umiyak ng malakas, may ilan na kumapit sa krus, at may ilan na tahimik na nagdasal. Bago siya tuluyang naglaho sa dilim, lumingon siya ng huli at tumingin sa akin, ang batang naging saksi sa lahat ng ito. Ang kanyang tingin ay hindi puno ng hinanakit kundi ng isang munting pagnanais na maunawaan. Lumipas ang buwan, at unti-unting nabuo muli ang aming baryo. May sigla sa pagtatanim, may mga tawa na pilit na nilabas at pinagbigyan. Ngunit ang mga bakas ay nanatili, ang mga bakanting bahay,
ang mga duyan na hindi muling napuno, at ang mga kwentong hindi lubusang natapos. Ang pangalan ni Lazaro ay nagmistulang alamat, minsan ito ay binabanggit na may takot, minsan naman ay may daladalang pasasalamat. Si Mang Celso, bagaman patuloy sa pagtulong, ay hindi naganap na siya ang dati. May lungkot sa kanyang mga balikat, at madalas siyang tumingin sa malayo na tila naghahanap ng isang anyo na hindi nababalik. Sa paglipas ng mga taon, ang mga anak ng baryo ay lumaki na may alam na hindi biro ang kwento ng aming pagkakaibigan. May mga gabi pa ring may mga yapak sa bubong at may mga tinig na dumadaan sa hangin, mga bulong na nagpapaalala na ang mundo ay mas malaki kaysa sa ating paningin. Ako, na noon ay batang saksi at ngayoy may edad na upang magsalaysay, ay naniniwala na may mga bagay sa mundo na hindi ganap na mababago ng ating galit o pagmamahal. May mga sumpang lumalakad na parang anino ng nakaraan. Ang huling bahagi ng kwento ay hindi romantiko, hindi isang payak na pagtatapos kung saan lahat ay maayos. Ito'y isang pagninilay, ang pagkakaibigan ni Mang Celso at Lazaro ay nagdala ng kaligtasan at pagkawasak. Nag-iwan ito ng tanong na hindi madaling sagutin, hanggang saan ka magmamahal sa isang kaibigan na maaaring maging panganib sa iba? At kung magsasakripisyo ka, sino ang magbabayad sa sugat na iiwan nito sa puso ng komunidad? Sa pagtatapos ng araw, may pagkain sa mesa, may halakhak sa sulok, at may anino sa sukdulan ng ilaw, tulad ng mga alaalang hindi nawawala. Minsan, sa mga gabing tahimik, naririnig pa rin namin ang isang malalamig na paghinga sa hangin, parang paalala mula sa isang dating kaibigan, na ang tunay na sumpa ay hindi lang ang kagutom ng katawan, kundi ang kakulangan sa pagkaunawa ng isa't isa. At kung ako'y tatanungin mo kung nagbago ba ang lahat, sasabihin ko, hindi ganap. Ngunit may natutunang kabutihan at may natutunang paghihirap. At hanggang ngayon, sa ilalim ng buwan na hindi kailanman nagtatanggal ng kanyang titig, may mga naglalakad na anino, mga alaala ng pagkakaibigang nagdulot ng sumpa at biyaya ng sabay.